Hindi mo ba naiisip, o ikaw na anak, nung ikaw ay nasa tiyan pa lang ng iyong ina, nung ikaw ay nasa tiyan pa lang ng iyong ina, hirap na hirap ang iyong ina. Ultimo ang pagkain niya, ayaw niya kainin, ngunit kinakain niya dahil lamang sa iyo na ikaw na anak. Ultimo paglakad ng iyong ina, nahihirapan sa paglakad, ngunit iniingatan ka niya dahil ikaw ay anak niya. Ikaw na anak, ano ba ang igaganti mo sa kabutihang ginawa ng iyong ina? Nahirapan ang iyong ina sa pagbubuntis sa iyo. Ano pa ang igaganti mo? Pagsasabihan mo pa ng masama ang iyong ina? Wallahi al-azim, isa kang anak na walang utang na loob. Isa kang anak na walang utang na loob. Kapag sinabihan mo pa ng masama ang iyong ina, bago man lang pagsabihan ng masama ang iyong ina, isipin mo kung gaano siya nagpakahirap para sa iyo. Nung ikaw ay pinanganak na ng iyong ina, ang kanyang isang paa ay nasa hukay, nasa libingan. Bago mo man lang pasumbatan ng iyong ina, isipin mo kung gaano siya nagpakahirap para lamang sa iyo. Isipin mo, kapatid sa Islam, kung paano nagpakahirap ang iyong ina para lamang mabuhay ka. Ano pa ang igaganti mo sa iyong ina? Ngayong malaki ka na, pagsasabihan mo pa ng masama. Kapag hindi ka nagbago, mga kapatid sa Islam, wallahi al-azim, ang padpad mo ay sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa kang bata na walang utang na loob. Kapag ang igaganti mo pa sa iyong ina ay pagsasabihan mo ng masama, isipin mo ang iyong ama. Nung ikaw ay hindi pa marunong maglakad, ang nagsilbing paa mo ay ang iyong ama. Isipin mo yan, kapatid sa Islam. Bago man lang sumbatan ng iyong ama at iyong ina, isipin mo kung paano sila nagpakahirap para lamang mapalaki ka. Isa sa pagrespeto, kasama sa pagrespeto sa mga magulang, mga kapatid sa Islam, wala tamshi amama. Kapag tayo ay naglalakad, huwag natin silang pangunahan sa paglalakad. Isa yan sa pagrespeto sa mga magulang. Wala tamshi amama. Kapag tayo ay naglalakad, huwag natin silang unahan. Kahit hindi nila sinasabi na sasaktan sila, wallahi. Kahit hindi sabihin ng ating mga magulang na sasaktan sila kapag tayo ay nauna sa kanilang paglalakad. Na para bagang ikinakahiya natin sila. Nung ikaw ay bata pa, hindi ka ikinakahiya ng iyong mga magulang. Ngayong ikaw ay malaki na, sila ay matanda, ikinakahiya. Baguhin mo ang iyong sarili, kapatid sa Islam. Baguhin natin ang ating sarili, kapatid sa Islam. Kasama sa pagrespeto sa mga magulang. Wala tajlis qablahu, wala tajlis qablahu. Kapag merong mga programa, merong mga okasyon, huwag tayong maunang umupo nang hindi pa nakakaupo ang ating mga magulang. Kasama yon sa pagrespeto sa mga magulang. Wala tajlis qablahu. Kapag merong mga programa, huwag muna tayong umupo hanggat hindi pa nakakaupo ang ating mga magulang. Ito ang kasalanan, ito ang mga gawain. Nakakala natin wala tayong kasalanan. Ang pagrespeto sa mga magulang, akala natin hindi tayo nagkakasala kapag sinusumbatan natin sila ng masama. Akala natin hindi tayo nagkakasala. Ngunit, malaking ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na respetuhin natin ang ating mga magulang. Kapag hindi natin nirespeto ang ating mga magulang, saan tayo mapapadpad? Sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isang kisa, mga kapatid sa Islam, isang kwento. Merong isang kisa, merong isang kwento. Isang binatang lalaki, naabutan niya ang katandaan ng kanyang ina. Isang binatang lalaki, naabutan niya ang katandaan ng kanyang ina. Ngunit, ang matandang ina ay bumabalik ito sa pagkabata. Alam natin kung paano babalik sa pagkabata ang matanda. Ultimo pag-ihi niya, ultimo pagdumi niya, kahit saan,
Ano ang ginagawa ng binata? Naiinis siya sa kanyang magulang, sa kanyang ina. Naiinis siya sa kanyang ina hanggang sa nakapag-isip-isip ang binatang lalaki. Ano ang naisip ng binatang lalaki? Ang gusto ng binatang lalaki, ilagay niya ang matandang babae sa gitna ng kagubatan upang sa ganon, kainin ng mga halimaw sa kagubatan at wala na siyang ina. Dahil nga, ayaw na niyang makita ang kanyang ina. Yun na nga ang ginawa ng binatang lalaki. Pinasal niya ang matandang babae. At nang pasanin niya ito, nang nandun na sila sa gitna ng kagubatan, nilagay niya ang kanyang ina. Sabi ng binatang lalaki sa kanyang ina, dito ka muna, babalikan lang kita. Dito ka muna at babalikan lang kita, ika ng binatang lalaki. At nang papatalikod na ang binatang lalaki, pabalik na sa kanilang bahay, hindi alam ng binatang lalaki kung saan sila nanggaling. Hindi alam ng binatang lalaki kung saan ang kanyang uuwian, kung saan ang kanilang bahay. Hanggang sa merong narinig na isang tinig ang batang lalaki. Ya waladi, ya waladi, ya waladi. O aking anak, o aking anak, o aking anak. Alam ko, o aking anak. Nung pasan-pasan mo ako, o aking anak, alam ko na ayaw mo na akong makita. Alam ko, o aking anak, na gusto mo akong patayin. Alam ko, o aking anak, na iiwan mo ako dito sa gitna ng kagubatan. Alam ko na ayaw mo na akong marinig, sabi ng ina sa kanyang anak. Alam ko na ayaw mo na akong makita. Ngunit ang aking inaalala, sabi ng ina sa kanyang anak, ang aking inaalala, ika ng ina sa kanyang anak, hindi mo alam kung paano bumalik sa bahay. Ang aking ginawa, o aking anak, habang pasan-pasan mo ko, meron akong dala-dalang sanga ng kahoy. At pinuputol ko ito, o aking anak. Sa lahat ng dinaanan natin, meron akong pinuputol na sanga ng kahoy. Dahil nag-aalala ko, o aking anak, na baka sa iyong pagbalik ay hindi mo matuntun ang ating bahay. At ngayon, o aking anak, subukan mong tingnan ang mga sanga na aking nilagay sa ating dinaanan at makakauwi ka na sa ating bahay. At nang marinig ng batang lalaki ang kataga na yan, kapatid sa Islam, agad niyang binalikan ang kanyang ina. Niyakap niya ng mahigpit. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina. Ganito ang nangyayari sa atin ngayon. Karamihan sa mga kabataan na naabutan nila ang katandaan ng kanilang mga ina. Ngunit ang gusto pa nila ay mamatay na ang kanilang ina di kaya kanilang ama. Karamihan sa mga kabataan na ayaw na nilang makita ang kanilang ina at ama. Ngunit karamihan din sa kabataan na pinapangarap nila na muling ibalik ang kanilang ina at ama. Bago manong yun, isipin kapatid sa Islam, ang iyong ina, lalong-lalo na ang iyong ina, ang ating mga ina, pinalaki nila tayo ng mabuti. Hindi sila nagsawa sa atin. At ngayong malaki na tayo, saka pa tayo sila magsasawa. Saka pa tayo magsasawa sa kanila. Nung tayo ay bata pa, kahit saan tayo dumumi, kahit saan tayo umihi, hindi sila nagsasawa sa atin. Ngayon sila ay matanda na. Yun pa ang igaganti natin sa ating mga magulang. Isa kang bata na walang utang na loob. Kung gano'n ang igaganti mo sa iyong mga magulang. Kaya mga kapatid sa Islam, habang maaga pa, habang nandyan pa ang ating ina at ating ama, respetuhin natin sila, maging mabuti tayo sa kanila, dahil ang pagsisisi ay nasa bandang huli. Ano ang gagawin natin kapag sila ay wala na? Karamihan sa mga bata, pinapangarap nila na muling ibalik ang kanilang ina at kanilang ama. Meron tayong pag-asa na makapasok sa paraiso ni Allah. Dalawang bahagi lang. Dalawa lang ang ating gagawin. Una, sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala na bukod
Pangalawa, respetuhin natin ang ating mga magulang, inshallah. Kapag ginawa natin ito ng ikhlas, makakapasok tayo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wastaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعاد